The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing. There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished. Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. From now on, a household of 5 will be divided, 3 against 2 and 2 against 3. A father will be divided against his son, and a son against his father, a mother against her daughter, and a daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law, and a daughter-in-law against her mother-in-law. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear sisters and brothers. Good morning, Father. One of the titles of our Lord Jesus Christ is, He is the Prince of Peace. We have known Him as a Prince of Peace. Ang ating Panginoong Hesukristo, Siya ang Hari ng kapayapaan. Pero sa ating narinig, sa ating ebanghelyo ngayon, parang iba. Taliwas sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating ebanghelyo ngayon, do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. My dear sisters and brothers, let us put this into the context. Hindi ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo na division at hindi kapayapaan ang kanyang dinadala dito sa mundo. But the purpose of the coming of our Lord Jesus Christ is to test our hearts, is to test the hearts of men and women, to separate the good and the bad from the bad. Mga kapatid, ang mensahe ng ating ebanghelyo, hindi lahat ng tao ay kayang tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoong Diyos. Hindi lahat ng tao kayang sumunod sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, dito makita natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay magkukos ng division, lalo na, kahit sa pamilya mismo ay pwedeng mag-cause. Kasi hindi siya kayang tanggapin ng karamihan sa atin. I remember, my dear sisters and brothers, meron akong kaibigang madre. Isang madre. And kwento niya sa akin ang kanyang vocation story. Sabi ni sister sa akin, you know, Father, bago ako pumasok sa kumbento, nagpaalam ako sa nanay at tatay ko. At noong nagpaalam ako na nagdesisyon ako na gusto kong magmadre, gusto kong pumasok sa kumbento, ang sagot sa akin ng parents ko, Father, sabi nila sa akin, kapag nagmadre ka, kapag pumasok ka sa kumbento, itinuturing na namin na isa ka ng patay. Wala ka ng matatanggap sa amin
kahit anong mana. So, in other words, my dear sisters and brothers, against ang kanyang parents sa pagpasok niya sa kumbento, against ang kanyang parents sa desisyon niya na maging madre. So, ganito ang ibig sabihin, my dear sisters and brothers, na kahit sa pamilya, no? Kahit sa pamilya, hindi tayo kayang tanggapin, no? Sa pamilya, miyembro, mas masakit, no? Na ang pamilya pa natin mismo ang pumipigil sa atin sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At tama nga ang nasasabi sa ating Ebanghelyo, a father will be divided against his son, mother against her daughter, a daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law. Kaya nga mga kapatid, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo is to make stand. Hindi tayo nagiging neutral. Kung ano ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, we choose, no, even martyrdom over compromise. Kahit na ang may dudulot nito ay buhay, kailangan we make stand, decision sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang pagsunod, ang discipleship, ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo will not spare us from suffering. Our faith does not erase suffering. Hindi ibig sabihin na ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo, free na tayo sa mga suffering, sa mga conflict sa buhay. But ang pagsunod, no, sa ating Panginoon, dito sa ating Ebanghelyo narinig natin, ihanda natin ang ating mga sarili sa mga pagsubok. Pero mga kapatid, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ay makakaranas tayo. We will experience interior peace. This is the peace which is not an absence of war. This is the kind of peace which is not an absence of conflict. No? Ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, kahit ilagay tayo in the midst of this cruel world, no? Sa kalagitnaan ng kaguluhan, we will still experience peace if we follow the Lord. At ang kapayapaan na ito, my dear sisters and brothers, ay hindi kayang ibigay ng mundo. Tanging ang ating Panginoon Hesukristo lamang ang makakabigay nito sa atin. Truly, my dear sisters and brothers, Jesus is the Prince of Peace. Amen. Let us pray. As we celebrate the heavenly banquet, we beseech you, Lord, that in following such a great example of faith, we may be encouraged by the remembrance of Saint Maria Goretti and led on by her gracious intercession. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty and powerful God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Thanks be to God.